proseso na ito ngayon, ang tinatawag nating hand layup process. Ang mga kailangan nating materyales ay itong resin. Mapapansin nyo, itong resin natin ngayon iba na ito dun sa napakita natin dati, no? Ito ay 10103, semi-flexible. Ito ay talagang para sa mga molded product na kapareho ng bangka, ng car part, ng upuan, ng surfboard. Ito ang ating nire-recommendang premix. Siyempre, lagi siyang may kasamang hardener. Tapos may papakilala kami sa inyo ngayon na tinatawag nating gel coat, no? Gel coat ay special resin to na may kulay na. Iba-ibang kulay yan, pwede kayong mag-interblend ng kulay para sa gusto nyong preferred na kulay, no? Meron tayo isa pang bagong materialis na pinakikilala sa inyo, yung cobalt accelerator. At ito yung ating release wax, kilala natin dati. Kailangan natin ng fiberglass, format, panibagong material to na introduce natin sa inyo. We have the regular paintbrush and the special bubble buster roller. Kailangan natin ng molde o yung pulmahan. No? Lalagyan natin to ng wax, pwedeng basahan, pwede rin namang brush, ang gamitin natin pag-apply. Dapat pati itong flange ay nilalagyan natin ng wax. Pagkatapos malagyan ng wax, ito yung pwedeng i-buff, no? Para lumabas ang kintab ng molde. Tandaan na ang ganda ng produkto ay nakadepende sa ganda ng molde. Ha? Mapapansin natin na may konting kinang ang molde, no? Glossy. So, ang first step natin ngayon, ang next step, ay yung pag-prepare ng colored gel coat. Gel coat ang tawag natin. Okay, ito yung pangulay na nabibili ng natawag natin colored gel coat. Ito yung kailangan nating lagyan ng 0.2 hanggang 0.7% ng accelerator. Tandaan na kung kayo bago pa lamang, maaaring hindi nyo makalkula ng tama ang materyales. Kaya mas mainam na ito yung sukatin yung mabuti. No? Marami naman tayo nagagamit na panukat. 0.2 to 0.7% sa weight ng materyales na hinanda natin. Kaingatan ng hardener at ang gel at yung cobalt ay hindi magkaroon ng contact na direct. No? Maaaring mag-start ng fire o explosion. No? So, pati sa storage nyo, laging magkalayo yung dalawa na yan. Okay, so ngayon, halong-halo na yung cobalt. Nilagyan natin ng hardener yung ating colored gel coat. At yan ay handa na natin gamitin para pang first coating. No? Ito'y pwedeng gawin by brush o kung meron kayong compressor at spray gun, pwede rin itong spray. Obserbahan na medyo makapal ang hagod natin, no? Actually, 2 beses natin gagawin ito eh. Ito na ngayon yung ating molde na nalagyan natin ng 2 beses ng kulay light blue, no? Light blue na gel coat. Ang susunod ngayong step natin, tuyo na siya, no? Ay ang lalagyan natin siya ng fiberglass. Ngayong nailagay natin ang fiberglass, magtitimpla ngayon ulit tayo ng resin.
Pero again, huwag kalimutan ng hardener, mga 1 to 2% hanggang 3 kung taglamig. Haluing mabuti. Ito'y i-apply natin sa fiberglass. Mapapansin ang mga bubbles na nagpo-form. Itong ating special roller ay maaaring magamit para makatulong sa pag-alis ng mga bubbles na yan. Ito na, ang ating nalayapan na molde. Lalagyan natin ng gel coat at kumpleto na tayo sa pag-layer ng fiberglass. Ito ngayon ay hihintayin natin mag-set. Pagkalipas ng mga 2 oras at napansin natin matigas na ang ating ginawa sa molde, ay handa na tayong magalis nito sa molde. No? Kailangan natin ang isang rubber mallet at plastic or wooden wedge. Itong plastic wedge ay pwede nating isingit sa gilid ng mold at ipuwersa nating maalsa. Ngayon, ito'y natanggal lahat sa molde at ayan ang ating produkto. Ang natanggal lahat sa molde, itong mga rebaba, pwede natin itong putulin sa pamamagitan ng paggamit ng nagaring bakal, pinong ngipin na bakal, no? O kaya rotary cutter. Ito na ang itsura ng ating produkto. Napapansin natin na ito na medyo may kalambutan ang gilid nito, no? So ito ngayong format ang pwede natin ilagay sa tabi at kapareho ng ginawa natin sa fiberglass. Magtitimpla ulit tayo ng resin at siya naman natin babasahin ulit, no? At ito na magiging final appearance niya kapag nalagyan na natin ang format. Ang format na ito ay malaking tigas ang ibibigay sa inyong produkto. At again, ito, yung itsura na yan ay pwede pa natin ma-improve. Yung appearance ng gel coat na ito ay pwede pa natin ma-enhance, no? Pamamagitan ng paggamit ng accent glow. And then, parang ginawa natin kanina, ito i-apply natin sa ating produkto. At makita natin ang special kinang na nadagdag sa kintab ng